Haharap ngayon sa impeachment court si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lontok bilang pangalawang testigo ng prosekusyon. Inaasahan na ilalahad ni Lontok ang naging findings ng NBI sa ikinasa na investigasyon kaugnay ng pahayag ni VP Sara noong 2024 na November na may kinontrata umano siya na hitman para ipatumba si Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Representative Zia Alonto Adyong, tagapagsalita naman ng House Prosecution Panel, ang magiging testimonya ni Lontok susuporta sa mga naging pahayag ni NBI Senior Agent John Mark Calilong na siyang nag-authenticate ng mga digital evidence laban kay VP Sara. Matatandaang nauna nang humarap sa impeachment court si Calilong noong nakaraang linggo bilang unang testigo ng prosekusyon. Lunes tayo ngayon, July 13, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 13 bansa pinagtibay ang 2016 Arbitral Award sa Pilipinas na ngayon ay nagdiriwang ng 10th anniversary. Regional Director naman ng NBI na nag-imbestiga sa kill threat ni VP Sara laban kay Pangulong BBM, haharap ngayon sa impeachment court. Mga dokumentong kaugnay ng VP Sara impeachment trial maaari nang ma-access sa website ng Senado. NBI Director Matibag hiniling naman na i-reschedule ang kanyang paghaharap o pagharap nito sa impeachment trial. Hanggang 4.50 ang taas presyo sa diesel, nakaambang bukas. Aray. Full tank na kayo. Kerosene, posibleng may pagtaas din. May-ari naman ng SUV sa Mandaluyong na hit and run, hindi daw kongresista ayon nga sa House SecGen kasi hindi alam kung paano niya nakuha yung sticker, partner. Madali naman yun, partner. Yung sticker, may nabibili yun. Request lang yun? Hindi, pinapagawa? may nabibili yun dun sa, sa store sa taas ng Alam ko, dati ganun. Dami nun, 2.5 yan eh. Pero namimigay, pati yung mga t-shirt, partner. Dapat may mga restriction talaga. Kumbaga kasama siya sa merch items. Yun, merchandising item. Grade 4 pupil sa Cavite, patay matapos ang deworming activity sa paaralan. Bakit kaya? Hindi, palagi ko nagkaroon ng komplikasyon. Dati ipil-ipil ang ginagamit eh. Di ba? Kontrabulate, partner. Buto lang ng ipil-ipil yan eh. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Cheska Santiago, Bobadilla. At Kuya Angel Angel Palmones sa detalye ng mga balita. Pinagtibay ng Pilipinas at 13 pang mga bansa ang bisa ng 2016 Arbitral Award kasabay na ika-10 anibersaryo ng ruling. Nagbigay ng magkasanib na pahayag ang Australia, Canada, Germany, Japan, United Kingdom, Estados Unidos, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania at Slovenia. Sa kanilang pahayag, binigyan din ng mga ito na walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea, kabilang ang pag-angkin nito batay sa tinatawag na historic rights. Nananawagan din ang mga ito na igalang ang kalayaan sa paglalayag at paglipad, tutulan ang anumang pananakot, pamimilit o paggamit ng puwersa na maaaring magdulot ng tensyon sa rehiyon. Hinimok din nila ang lahat ng panig, resolbahin ang mga alitan sa mapayapang paraan, alinsunod sa international law at United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Samantala, nagtipon-tipon ng mga opisyal ng gobyerno, miyembro ng Uniformed Services at iba pang grupo para sa National Peace Walk 2026. Yan ay ginanap sa Quirino Grandstand kahapon. Yan ay bilang paggunita sa ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 South China Sea Arbitral Award. Hindi alintana sa mga nakilahok ang maulang panahon para magmarcha sa palibot ng Quirino Grandstand habang bitbit ang miniature Philippine flags bilang simbolo ng pakiisa at suporta sa maritime rights ng Pilipinas. Ang naturang aktibidad pinangunahan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro o Gibo Chodoro Jr., National Director o National Security Advisor Eduardo Oman Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sinabi ni Oban ang nasabing peace walk para sa karapatan ng ating bansa na mamuhay ng payapa, makinabang sa ating mga karagatan at mapasaya ang sarili nating kinabukasan malayo sa anumang pamumuwersa. Pinamamadali ni Senator Erwin Tulfo ang pagpasa ng West Philippine Sea Education Act. Kasunod ito ng pahayag ng ilang Chinese scholars sa bahagi umano ng teritoryo ng China, ang Batanes. Mariing kinundinan ni Tulfo ang naturang pahayag, giniit na hindi dapat palampasin ang anumang pag-angkin sa alimang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
Ang bagong narrative ng China ay kasabay ng paggunita ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, mahalagang maipasa ang naturang Senate Bill, yung Senate Bill 1625, upang maisama sa basic education ang mga aralin tungkol sa soberenya, teritoryo at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala muli namang iginiit ng ilang senador na nanatiling valid. May bisa pa rin ang 2016 arbitral ruling ng Department o ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na nagbasura sa inaangkin na 9-dash line ng China at kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Bob Aquino at JV Ejercito, mahalagang ipagpatuloy ang pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa sa harap ng patuloy na pag-angkin pa rin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Binigyan din ni Ontiveros na mahalaga ang desisyon ng The Hague laban sa disinformation, habang nanawagan naman si Pangilinan na suportahan ang mga komunidad sa Pag-asa at Kalayaan Group of Islands. Gate naman ni Ejercito na bagamat hindi daw hangad ng Pilipinas ang digmaan o alitan, hindi rin dapat umatras ang bansa sa pagtatanggol sa soberanya, mga karapatang pandagat at kabuhayan ng mga Pilipinong umaasa sa yamang dagat. Nakaselyo naman ang Philippine Military Academy ng 379.48 million pesos na funding grant mula sa Bloomberry Cultural Foundation o BCFI para sa konstruksyon ng isang modernong warfare laboratory. Ang naturang proyekto ay bahagi ng Corporate Social Responsibility Initiative ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR bilang suporta sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Saklaw ng funding na ito mula sa Bloomberry ang demolisyon ng lumang PMA Hospital at pagtatayo ng bagong 2-story warfare laboratory na idinisenyo para sa defense technologies, contemporary military concepts at pagpapalakas ng operational decision-making capabilities ng mga kadete. Inaasahang sisimulan ang demolisyon ng PMA Hospital sa susunod na linggo, habang ang nasabing laboratorio naman ay target makumpleto sa huling quarter ng 2027. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang suporta ng PAGCOR sa PMA ay tugon sa direktiba naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tugunan ang mga pangangailangan ng Armed Forces of the Philippines. Umiling naman si NBI Director Melvin Matibag sa prosekusyon ilipat sa mas maagang schedule ang kanyang pagharap sa impeachment court. Sa liham na ipinadala ni Matibag kay Lead Counsel Congresswoman Gerby Luistro, nakiusap itong i-reschedule ang kanyang pagharap sa korte bago ang July 20. Ito'y dahil nakatakdaan niya siyang dumalo sa 2 araw na komperensya sa Thailand kasama ang Federal Bureau of Investigation o FBI at ang Royal Thai Police sa July 21 hanggang 22. Giit ni Matibag, bilang direktor ng NBI, kailangan niyang personal na dumalo para tumayong kinatawan ang ahensya sa nasabing summit na dadaluhan ng mga direktor at mga Commissioner General level law enforcement leaders sa buong Asia Pacific. Si Matibag ay inaasahang magbibigay ng testimonya hinggil sa investigasyon ng NBI kaugnay ng manoy death threats ni BP Inday Sara, kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, maaari namang ma-access ng publiko ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito'y sa pamamagitan ng Senate website kung saan makikita ang impeachment tab na may 4 na sections: prosecution, defense, court issuance at ang journal. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dito i-upload ng Senate Secretariat ang lahat ng records, manifestations at mga dokumento ng proceedings. Git ni Gatchalian, layo ng hakbang na ito na matiyak ang access sa publiko o ang access ng publiko sa buong proseso ng trial. Hinibok din ng senador ang publiko i-review ang impeachment records, lalo't ang taong bayan naman anya ang ultimate judge ng paglilitis na ito. Sana nakalagay din kung sino may pinakamaraming objection sa araw na yun. Alam na natin yun. Prosecution ba? O ang depensa? Dapat may counter. May countdown. Hindi, counter. Mas magiging kapanapanakbig ang ikalawang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Leila de Lima, ihaharap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw ang iba pang testigo sa issue ng grave threat. Kabilang na dito si National Bureau of Investigation Director o Regional Director Jeremy Lotok na magpapatibay sa mga naunang testimonya ni NBI Senior Agent Mark Calilong.
Bukod kay Lotok, inaasahan ding tumistigo ngayong linggo sina House Legislative Secretary Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Samantala sa kaugnay pa ring balita, partner, na ipakita naman ng House Prosecution Panel ang umano'y criminal intent sa mga pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa umano'y pagguha ng isang assassin. Ito ang naging legal na pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna sa gitna ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ayon kay Azcuna, na ipakita ng prosekusyon ang batayan ng grave threat allegation, lalong-lalo na ang naging pagdinig sa isa sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Gayunman, binigyan ni Azcuna na ang kanyang pananaw hindi daw nangangahulugan ng patunay na nagkasala na ang pangalawang Pangulo. Paglilinaw pa niya, ang ibig sabihin lamang daw nito na ipasa na ng prosekusyon ang responsibilidad ng kampo ng depensa upang sagutin at pabulaanan ang kanilang mga ebidensya na nagpapatuloy o sa nagpapatuloy na impeachment trial. Iginiit ng House Prosecution Panel, hindi nito pinagtutuunan ng pansin ang political invincibility ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang impeachment trial. Ang tinutukoy ay ang patuloy na paglakas sa trust at approval rating ni VP Inday Sara sa mga ginagawang survey sa kabila ng nagaganap na pagdinig. Ayon kay House Impeachment Advisor at Prosecution Spokesperson Robert H. Barbers, nakatuon ang kanilang atensyon sa maayos na paglalahad ng mga testimonya at mga ebidensyang sumusuporta sa mga paratang laban sa Vice Presidente. Sinabi pa ni Barbers, hindi rin nila iniisip kung mapapanatili o mababawasan ang suporta ni VP Inday, kundi maipaliwanag lamang sa publiko ang kahalagahan ng mga ebidensya at ang proseso ng impeachment trial. Kumpiyansa rin ang House Prosecution na kapag ganap ng nailahad at naipaliwanag ang mga ebidensya, makabubuo ang publiko at ang mga senator judge ng sarili nilang pasya batay sa katotohanang naipresenta sa paglilitis. Kumbaga, you be the judge talaga. Ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood ng hearing na yan, partner. Depende nga kung paano nila ilalahad yan. Oo. Kaso dun sa week 1, ang sabi ng prosekusyon, wagi kami. Sabi naman ng depensa, Wagi din sila. wagi din kami. Mukhang taong bayan lang yatang hindi wagi. Mukhang taong bayan lang ang talo sa ginagawa nila, partner. Oo nga. Pero sabi, ito, this coming week, mas magiging exciting. So, ibig sabihin, papunta pa lang tayo sa exciting part. Diba? Marami nang nagalit last week eh. Nabitin. Mas magagalit ba tayo? Mas maiinis ba tayo? At may mga magtatalo-talo na naman, partner. Ay, abangan natin. Samantala, giniit naman ng House Prosecution Panel na nanatiling matibay ang testimonya nga ni National Bureau of Investigation Special Agent Mark Calilong. At ayon naman sa ML Party List Representative ni si Leila De Lima, partner, hindi daw pinapabulaanan ng kampo ng Vice Presidente ang patunay sa video na naglalaman ng death threat laban sa Pangulo sa unang ginang at sa Speaker ng Kamara o sa dating Speaker ng Kamara. Dagdag pa niya, mismo ang depensa gumagamit ng bahagi ng spliced video. Hindi naman spliced hindi ito inedit, partner. Portion lang ang pinapakita. Sa kanilang pagtatanong na anya nagpapakita at kinikilala rin nilang authentic ang nasabing footage. Samantala, nagpapatuloy ang presentasyon ng mga testigo ng prosecution sa impeachment trial ngayong linggo. Kung matatandaan mo, partner, parang kine-question na bakit daw hindi buo yung ipapalabas. Di ba parang 2 hours yata yun, partner? Yes, Zoom mauubos press nga yung conference. oras. Oo. Parang sinasabi naman ng prosecution, hindi naman spliced yung aming mga pinapakitang videos. Portion lang. Sinasabi lang namin yung timestamp. Ngayon, obligasyon nyo na sa depensa na i-counter kami kung out of context daw yung kanilang mga ipinalabas, partner. At saka pang isang issue po na lumutang last week ay yung certification. Na hindi daw po authentic. Yan, ha? At ang sabi naman ng isang abogado, si Attorney Ligutan, teka muna, tinatanggap na ngayon ng Xerox. Ayun nga, ang dami nagpa-photocopy ng pera. Ito na ngayon, partner, para paliwanag po ng Korte Suprema, doon po sa GR number 265758, People versus Lastimosa. Ang sinasabi ho, the Supreme Court has ruled that a duplicate or photocopy of original documents, whether in paper or electronic form, can be admitted as evidence in court. Provided. May provided, partner eh. Pero there is no genuine question
walang tanong Oh. regarding the original's authenticity or fairness in using the copy. So hindi pa rin. Oo. Kasi kung kine-question, Kung kini-question, authentic ba yan hindi or pa rin. Hindi i-recognize, Oo. lalo na ang photocopy. Kaya version. bitin yung sinasabing, hindi, tinatanggap na ngayon. Oo. Ang photocopy is already accepted as original. As original, Mali, di ba? attorney. Na-shock lahat. No? Mali, attorney. Ayan, ha? Kasi Na-shock ang lahat. may provided dun sa naging ruling eh. Provided May pera there pala. is no genuine question regarding the original's authenticity or fairness in using the copy. Yan. Kaya doon sa mga sumakay agad na yun tanggap na yung photocopy Hindi at po. nag-xerox yun ng mga pera, hindi po. Hindi sa lahat ng pagkakataon, partner. Ayan. O, halimbawa, yun sa mga nagsabing, tanggap ni rin ba ang girlfriend Ah? kapalit ng original? Ay, hindi Malayo po. naman yan, partner. Hindi, partner, Ang original. photocopy. Photocopy, Xerox eh. Di ba? Oh, hindi pa rin po. Yan, ha? Ibig sabihin, Magkaiba yun. magkaiba yan. Ha? So, dun sa mga nagsasabing, pwede na pala ngayon ng mga ang photocopy accepted as original. Hindi po. Meron pong kulatile yon. Provided hindi questionable, hindi kini-question ang authenticity ng Yun. pinanggalingan nun. Ayan, ha? Yan po Malinaw. ay malinaw na desisyon ng Korte Suprema. Radyo natin nationwide.